The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at korupsyon ang lagi mong daing? Kibigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyon totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa ma-impluensya, si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abilie. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abilie magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abilie. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Assalamualaikum sa mga kapatiran nating kamusliman dyan, Ohayo gozaimasu sa mga taga-Japan, at Ni Hao Ma sa mga taga-China, Hong Kong. Ngayon po, kayo ay nakatutok sa programang Bigwas sa episode ng Facebook Expose, at gidrabati rin po namin ng magandang umaga ang mga taga-Leyte, Las Piñas, Cavite, at sa Quezon City. Magandang umaga naman po sa mga taga-subaybay natin simula sa Bulacan, Pampanga at Tarlac. Para naman po sa mga taga-Bataan, Olongapo at Sambalinyo, magandang umaga sa inyong lahat. At kayo po ay nasa episode ng Facebook Expose. Ang una po nating topic ngayon ay ang nangyari sa Gordon Heights sa Block 7 na pananaga. Mag-ina, patay tapos pagtagain ng sariling ama ng tahanan. Patay ang isang misis at kanyang anak na 1 taong gulang na babae. Nang pagtatagain ng sariling ama ng tahanan na nakaraang araw alas 6 ng umaga sa Block 7, Water Dam, Gordon Heights, Olongapo City. Bakit kaya siya nanaga? Ano kayo naging dahilan nun? Siguro, naka-drugs yun. Influensya daw ng drugs, sabi ng mga pulis. Yung sinasabi dyan ng mag-ina, ang babae, si Inang Maricris Benavente, na 4 na buwang buntis. At ang anak niya na 1 taong gulang na siya baby sa man. Tama, pati bata na, dadamay, no? Kaya ito po ang naging comment ni Danilyn Sioson. Ibang nagagawa ng drugs, kaya dapat pati mga pusher ay binibitay din. Pabor ako doon. Kaya mas gusto ko ibalik ang death penalty. Tama talaga. No, sa amin kasi, sa religion namin, wala na death penalty. Diretso ka. Yun ang kagandahan sa amin, di ba? Kasi pag nakadrugs ka talaga, influensya talaga niya kung ano na talaga pumapasok sa isip mo eh. Nagawa niya daw yan dahil nga daw dun sa pinag-isipan niya yung kanyang ama na masyadong malapit daw yung asawa niya. Kaya nangyari. Kumbaga sa pagsiselos. Nagselos siya. Kaya ginawa niya yun. Ngayon, yung bata, kaya nadamay dahil sinabi sa kanya ng bata, ayoko na sa'yo magpapapa, sabi niya kasi dun sa ginawa niya nga sa nanay. Kaya nadamay pati yung bata. Dapat sa mga to binibitay. Buntis na asawa, pinagsiselosan pa. Triple murder ang bata, 1 taon lang. At buntis pa ang asawa. Yun. Kaya nga dahil sa pangyayari na yun,
Ang ginawa din kasi ng suspect, kumbaga, ginilitan niya yung leeg niya. Ay, para, Kumbaga, para siyang nagsisi sa ginawa niya nung nakita niya na nakabulagta na dyan yung mag-ina niya. Tsaka yung ilong niya, Wala na talaga siya sa nagkaroon din sarili ng- niya. Oo. Tama. Dahil nga sa sobrang pagsiselos niya. Tsaka siguro nga, syempre, nasobrahan din sa paggamit ng drugs. Kaya hanggang sa kulungan nga, di ba, sabi nga ng mga pulis, talagang tulala pa rin, hindi mo siya makausap ng maayos. Ano magandang solusyon dyan? Kasi naman, ganito yan eh. Paliwanag mo. Sa pamilya natin, nag-uumpisa sa loob ng pamilya natin. Hindi natin, kumbaga tayo sa pamilya na hindi natin agad may iwasan yung ganyan kung mismo nasa labas yung mga tao na dapat ang tumulong para mahinto yung drugs na yan. Eh kaso hindi. Kung sino pa yung mga leader, magsimula tayo sa barangay, sa mga pulisya, lalo na dun sa mga nakakataas. Bakit hindi mismo sila ang manguna para mahinto yan? Lalo na ngayon, bumaba ang presyo ng drugs. Kaya ultimo mismo mga bata nakakabili na yan. Marunong nang gumamit. Parang mangunang paghinto. Paghinto ng, ng pagbili o Kailangan talaga may nakakalat silang tao para sa mga ganyan. Yung problema yung kinakalat nila, siya pang nagbebenta ata Yun ngayon. nga lang. Diba? Di ba napabalita yun sa may City Hall? Ewan ko anong naging update na ngayon doon. Parang wala pa sila nagiging, naging Ay, yung tungkol response. dun sa nalaglag ba na? Naiwan. Ay, naiwan. Oo. Dapat maraming mga doon eh. Hindi, di ba marami pong mga guards doon na nag-check doon. Mga normal, mga simpleng mamaya niya, hanggang paa. Minsan nga, pinagubad pa ng Ano sapatos. yun, empleyado ba diba? ng City Hall yan? Empleyado? Ay, yun nga hindi natin alam eh. Kaya hindi pa na sinasagot yung ng pulisya, di ba? Alam ko, driver ata daw yan eh. Driver ni Tiki Verde? Hindi ba? Biruin mo, hindi lang pala basta-bastang sachet lang eh, no? Oo. Yan ang masamang impluwensya po ng droga. Kaya kahit anong pangaral mo talaga sa loob ng bahay, kung talagang sa labas, na ng mga kaibigan nila, diba, ay wala talagang mangyayari. Kaya sa mga magulang na, wag naman po nating sasabihan na pagalit. Kailangan kausapin po natin yung mga anak natin. Gabayan po natin sila hanggang sa labas. Kasi hindi po natin kilala yung mga nakakasalamuhan nilang mga tao sa labas. Kung ano man yung impluwensya na naibibigay sa kanila, lalong-lalo na yung droga na yun. Advice ko lang din sa mga magulang, kasi hindi talaga natin ma-monitor, lalo na yung mga kabataan ngayon. Hindi man pwedeng time to time susundan natin sila, lalo kung may girlfriend sila, malalaki na. Mas maganda siguro ipaliwanag natin sa kanila na kung ano ang magiging effect ng paggamit po ng droga. Ipatry nyo po muna sa bahay nyo. Joke lang. Kaya sabi ni Rex Frias, mga ganyan tao wala nang magawa sa buhay, ganyan pa ginagawa sa pamilya, dapat yan pugutan ng ulo. At mas dapat po talagang pugutan ng ulo yung mga tao nangunguna pa na dapat nagiging sila ang modelo para mahinto yan. Yun nga Yun nga yung sinabi natin kanina, di ba? Kahit sabihin natin, monitor natin mga anak natin sa labas, kung mismo sa barangay pa lang, meron na. Ngayon nga nababalitaan ko, mismong, galing pa ng, hindi ko alam kung totoo po to na mismong ibang mga taga-PDEA pa na nagsisimula ng mga ganyan sa pagbebenta. Kasi parang kailan lang may napabalita din no na ang nagiging bagsakan ngayon ng China is itong sa may bandang Sambales. Sa Subic. Sa Subic. Oo. Ilang milyon, ilang gramo yung nakuha nila. Pero ang pagkakaalam ko kasi, ayon doon sa polis, pinakawalan. Ang tanong, bakit pinakawalan? Pinakawalan daw, drug lord. Para mawalang issue? Ganon? Basta naglalagay ng malaki ang drug lord. Siyempre wala sila magagawa, hindi pakawalan. Yun lang. Sa piitan niya, di ba? Ang ganda ng Hindi, kasi ito naman, ito siguro ang gusto ang plano nila. Gusto nilang solohin yon. Kaya, pinakawalan na lang nila para mawalang sala yung tao. Paano namang sinabi mo na ginagrab na talaga na yung, Oo, yung kasi pangingikil para lang mas- pag-alis nila. Mas yayaman sila, doon. di ba? Oo. O sige. Eto, ayon naman po kay Dewey Lagos, ang kanyang komento ay, bitayin, ibalik ang bitay. Yun po ang gusto namin. Tama Pabor po ako yan. doon. Opo. Kasi hindi lang alam po, hindi lang droga yan eh. Pati mga rape. Oo. Dumami na sila ngayon, di ba? Ewan ko lang kung tama yung pagkakaalam ko yung kay Mayor Duterte.
Diba ang sabi nila yung pulis daw, halimbawa maulihan daw na ganyan, user o user, pinapatay agad. Oo. Ayun Diba? ang tama. Pinapatay agad. Kumbaga, swerte nga lang kasi diretso patay sila eh. Kasi alam- Yung mga gumagamit ng droga, nahihirapan muna bago mamatay. Kasi Diba? dito parang puro pera lang ang pinapairal dito, kaya hindi masumpu-sumpu yung problema na yan dito sa Olongapo eh. Habang tumatagal, lalong lumalala. Kaya ganun niya ang batas na inano niya para hindi na dumami pa ang mga Hindi masyadong pinatukusan yung Oo. batas. Diba? kay Duterte. Isa kanila nga lang eh. Hindi na na-implement yung batas eh. What more sa ibang ano pa, di ba? Kumbaga, parang sila pa ang kumukonsinti dito, di ba? Oo. At ang dapat, yung opisyal ng gobyerno na kumukonsinti at pumuprotekta sa mga droga. Yun yung dapat unahing bitayin. Oo. Yun Hindi, ang dapat- sila mismo ang magpakita. Yun dapat ang bitayin. Oo, Tama. kasi pag naumpisan nila sa mataas, alam nila ngayon na matatakot ang mga simpleng tao. Oo. Yun yung mataas, naturuan ng leksyon. Paano pa tayo mga simpleng tao, di ba? Umpisahan nyo na po, andrito lang kami. Oo. At saka kung masakit para sa kanila, nabitayin sila ng ibang tao, eh di gawin nila, magbigti sila ng sarili nila. Paano mas na magbibigti? Kulang pa nga doon na kukurakot nila. Tama. Tama naman na yun para sa pagpalibing nila. Ay, Ay, hindi ba libre yun? Ay hindi libre. Sa kanila kasi high officials sila eh. Pero hindi syempre opisyalis sila, kaya mas libre sila ngayon, di ba? Yung ano kaya, yung nasa City Hall kaya, kailan kaya mapaparusahan? Eh, ang depensa nga nila, hindi pa daw, wala pa daw nagagawang report. Kumbaga, investigation. meron na. Dapat ipalabas Kompleto natin yun na. kung meron na. Pinalabas na. Pinalabas na pala eh. O, nangyari? Wala? Wala pa. Wala pa. Bakit Wala pa Ganon. rin nagiging aksyon, pinalabas na lahat-lahat, kompleto na sa ebidensya, tapos wala pa rin nagiging aksyon. Tsaka di ba may batas po Aba. tayo dyan ngayon dito? Ay, isinama pa sa O Virginia. diba, kasama pa sa Virginia Beach. Buti hindi nahulihan na may dalang droga. Wala. Hindi, pagka-officialis po talaga, exempted yun. Itinanim sa Tama balat. ba? Kaya hindi nakukuha. Itinanim sa Hiniwaan kantsa. yung chan para ilagay lang. Oo. Hindi naman nun. Pero alam Gumamit pa ko- ng derma. Dumadaan sa x-ray yung ano. Kaya nga sabi ni Henry Eteher, ito, para sa ano to, buong ano na, droga pa more, dami na daw sa gapo. Totoo yun. Marami na talaga. Kasi yung mga staff ko lang, doon ko nalaman sa kanila na yung mga kapitbahay nila, bawat bahay, meron na talaga doon. Sabi ko nga, buti ikaw, hindi ka pa addict. Sabi niya, malapit na ma'am. Pag natukso ko, wala lang ako pambili. Wala na nga pambili, magdadrugs pa, di ba? Pero kung libre daw, bakit daw hindi? Hindi. Kahit siguro sa akin, kahit iyain yan, hindi ko pag-interesan kasi hindi na nakakatulong sa akin. Isa lang yung sinabi ko sa kanya eh. Pumasok ka rito, nakadroga ka. Bitay ka sa akin. Ayun. Tsaka sa mga kabataan dyan, tandaan po natin ha, walang magagawang maganda sa atin ang paggamit ng bawal na gamot. Oo. Kasi sira nyo lang yan ng buhay. Oo. Kaya kung ako sa inyo, umpisahan nyo na ang pagtanggi sa paggamit ng droga. Lalo na pag yung may mga barkada, dyan kasi nag-uumpisa yan. Umpisahan nyo yung makipagbarkada sa tamang daan at saka tuwid na daan. Ganon. Sa mga Meron pa ba pinuno nun? po natin, please lang, gumawa naman po kayo ng paraan para masugpo naman yung problema na yan. Paano nga masusugpo kung sa kanila nga Dami na nag-umpisa? nangyayaring, dami na nangyayaring krimen dito ngayon sa Olongapo. Dahil Oo. dyan. Lalo na yung mga patayan, no? Ngayon, halos Palitan hindi, na. tsaka ano po, kailan lang, di ba? Napabalita rin nationwide na merong patayan na nangyari sa kasalan po ata yun. Di ba? Oo. Kaya dahil mga ganyang insidente, talaga, kasi dati may mga rumuronda ng mga tanod eh. Ngayon, ang mga tanod, imbis na naglalakad, nagmumotor. Dahil pag unapas sa motorista. Oo, Di ba? tama. Nakipag-overtake pa. Wow! Riding lang, riding. Alam mo, dapat gawin dyan, palitan lahat ng pinuno. Ultimo mayor. Eh, Palitan. ang problema nga, di ba? Wala Sinusuportahan pa nila. maganda eh. Meron naman. Nakikinabang sila eh. Ano ba nagawa nila maganda? Bigyan din sila ng ng tawag dun, ng biyaya, ng pera. Propaganda, puro propaganda. Wala naman nasusunod. O tama yun, Diba? di ba? Yun nga yung sinasabi nila na binabaliktad nila tayo na sa atin daw yung mga propaganda at tayo daw ay ang bias. Kaso wala nga sila nagiging basehan. Hindi, tsaka meron pa. May pinalabas sila nga sa Abante. Na, oo, yun. Masasagot po namin yan. Kung nagbayad kayo, magbabayad din po kami para lumabas lang katotohanan.
Hindi naman pala, hindi Wala tayo na. magbabayad. natin Hindi naman tayo magbabayad eh. Galing sa kabayan yun para lumabas ang katotohanan. Hindi wala naman tayong sahod dito eh. nga eh. Voluntary nga lang, di ba? Kasi galit kami sa mga nangungurakot. Wala po kaming sahod dito. Oo, yung iniiba ang katotohanan. Doon kami takot. Kaya kahit voluntary, kahit kami pinagdidetretan na, andito kami sa harapan nyo. Kita-kita lang tayo sa impyerno. Ay? At least po kami, katotohanan, hindi po puro panlalaki at pambababae. Ay, bawal sa amin yun. Ay, kapit pa mo. Uy, ikaw na naman. Sumisisit Ito naman. Nga. Sigit na Saan ba galing yun? Baka isa ka sa kabet, ha? Nagulat ako ha. Baka mamaya, hindi namin alam, may relasyon din kayo ha. Ano ka ba? Umayos ka, nakikisingit-singit ka tapos. Oo nga. Lamang kidlat, may biglang sumulpot. Saan kayo galing? Baka sila rin ng lupa. Bakit hindi trikata ako lang? Trikata ko lang sis. Bakit pag sinasabi natin kabit, biglang siya pumapasok? Kaya nagtataka rin ako. Mamaya biglang umano dito, umutang si Brenda dito ha. Oh. Ba? Oh. Ano na tayo? Sunod na tayo dito sa, ano natin, baka hindi na naman umabot ang oras natin. Okay. Ito talagang trending na trending ngayon. Galing kay Ashley Yu. Ay, Ashley, parang kilala ko yan ah. Kilala mo? Hindi ko pa nababasa. Kilala mo? Bakit ako Parang- mukaan lang? Parang yung isang balyena. Nakasakit ka, nag-bounce back dito ah. Oo nga. Ay! Huwag mo sabihin kasi ang katawan mo, ha? Hindi naman kasi ako affected eh. Oo nga, eh. Nakakasakit ka. Kaya naman sa'yo. Pero kayo sakto lang. Pero talaga siya. Paano sakto? Parang inburn. Talaga? Hindi. Inburn. 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 Bakit in burn? Parang Gusto mo lechon. Malapit ng elitsyon. Oo, ganun. Impact talaga. Oo, parang ganun na So siya. kami, ano kami? Ano kami? Inburn. Wala akong suporta kahit kailan. Hindi, kasi siya inburn, di ba? O sige, Kami sino inborn. ba to? At hindi namin siya kilala. Mukhang kilala mo siya eh. Parang alam ko sis, kilala mo rin siya Hindi eh. nga eh. Hindi ko siya know. Okay, basahin na lang natin yung mga sinabi sa Oo. Facebook Ito. na lang. Sabi dito, ito po ang report ni Olongapo City Mayor Paulino patungkol sa official trip niya sa Virginia Beach, USA. Nasupla tuloy si Epal, Eddie Piano, pa-cute na si Tetet Marzan, at yung nagpapabebe na si Gina Perez at si 5 million peso Mayor Bong Gordon. Napahiya tuloy harap ng buong empleyado ng Olongapo City. Olongapo lang po yun. At saka empleyado lang po yun. Hindi po mismo sa harap ng mamamayan. Di ba nga po, takot sa inyo mga empleyado nyo? At kung manira sila, wagas ha. Oo talagang pa-cute ha. At pabebe. Ano may pabebe? Pabebe. Pabebe, pa-cute, pabebe. Okay. At least, di ba? Para silang baby iniheli sa duyan. At least naman bagay. Eh, ang masama, nagpapabebe ka, nagpapakit, hindi man bagay sa'yo, di ba? Ay, basta ako cute. Oo. Ah? Kaya lang, yung pabebe niya, mahilig gumawa ng baby. Aray. Tapos, hindi pinaninindigan. Oo. Ay, Dinay pa. Yun ang ouch. Oo. Di ba? Kaya nga eh. Ah. Ang hirap ng pabebe na ganyan. O, di ba? Ang mahirap kasi yung maninira sila. Di ba? Tulad nga niya, sasabi na, na-bias daw tayo. Eh, bakit sila ngayon? Naka-dyaryo pa yun. Sino ngayon ang bias? Oo. Di ba? Ito nga eh, napanood ko tong video na to eh. Sinasabi pa dito na parang may pagsisisi siya kay sinisisi niya si Vice Mayor Cerezo. Tungkol dun sa pagpapaalam na hindi raw naibanggit ni Vice Mayor na hindi daw siya sigurado pala, itong si Vice Mayor, hindi daw siya sigurado na palang sasama. Ngayon, kumbaga, sinabi niya doon na nagpaalam daw siya dun sa triangle. Eh, sino lang ba yung mga tao dun sa triangle? Di ba Empleyado mga nila. empleyado lang nila? So, paano malalaman ng mga tao dito taga-Olongapo na umalis sila? Kung sila lang mismo ang nakakaalam. Tsaka di ba Di trabaho nga, ng PR yun? Ito nga, Di ba? Trabaho ng PR yun eh. ito nga na nangyari itong bagyo, di ba? Nag-survey tayo. Likod na yun ha. Likod na ng City Hall yun. Na in-interview natin na nagtitinda. Tinanong natin kung alam ba nilang wala dito si Mayor Paulino. Ang sagot Anong niya, sis, nila? ano niya sabi? Wala, hindi po namin alam yan. Kailan po nangyari yan?
Diba? Hindi namin alam na umalis pala So, si paano Mayor. nyo sasabihin ngayon na nagpaalam siya dito sa lahat ng taga-Olongapo? Oh. Baka nagpaalam siya sa mga staff niya para sila na magparating doon sa mga sa mamamayan ng Olongapo. Ang inano niya kasi, ang point niya doon kasi, ginagawan daw siya ng issue na hindi raw alam ng mga taga-Olongapo na nagpaalam siya. At least ngayon, alam na natin yung totoo, di ba? Hindi yung sila lang ang nakakaalam. Ulero ka! Uy! Bigyan ka sumusulpot! Ano daw ang sabi? Bolero ka! Bolero? Ano ba naman? Ano ba? Saan ba nagagaling ang mga salita mo? Nanitigla kami dito eh. O, diba? Palabasin niya, palabasin. Naninira. Meron pang detalye doon na hindi sila daw gumamit ng pera ng bayan. Eh, saan Hindi daw daw galing sila gumastos na ginamit nila. Lahat sila, hindi daw sila gumastos na galing daw sa pera ng mismo. Ibig sabihin napanood mo yung video? Yes. Hindi pa napapanood kasi yung video eh. Oo. Tapos tinakil din nila doon yung tungkol sa napag-usapan nila doon sa Virginia Beach, yung lahat ng project na lahat din ng proposal. Kailan daw ipapa-implement yun? Oo. Ibig sabihin, yung 500,000 kada isa, ginastos yun nung kumbaga, galing lang sa sarili nila yun. Ibig sabihin, may ganun sila kalalaking pera. May sarili silang pera. Oo. Diba? Ilang milyon pala yun, no? Kung ilan sila. Kalahating milyon bawat isa. Kami nga, 30,000 lang ginastos namin. Nanghihinayang pa kami. Oo. Yung pa kaya kalahating milyon. Sobrang. Ang laki na ng bahay ko. At saka sabi nga niya, Naman. ayaw daw ng political issues. Sabi niya, magtrabaho na lang daw, magtulong-tulong na lang daw para sa Olongapo. Yung ginawa niya kaya, Yun nga yung tulong niya eh, pag-abandona sa Olongapo. yung pagsasalita niyang yun, hindi ba political? Hindi ba politically yun? Pinahiya niya yung dalawang counselor natin na naiwan dito. Oh, Yun kaya nga nga. Parang sabi, walang political dito, pero... At saka Political sa diba, kanya. nagpaalam din daw siya sa DILG. Which is, kung nagpaalam siya sa DILG, ibig sabihin, alam niya kung sino magiging acting mayor. Automatically, tama. diba? Oo. Bakit ngayon nag-a-appoint siya? Ay, Inappoint hindi niya pa. si Humberto. Malabute? Malabute, di ba? Bakit ngayon sinasabi niya na Na political daw. Oo, na politika daw, di ba? Kasi siyempre nga, ayaw niyang masapawan. Ngayon, Kaya gusto niya. Oo. Ngayon, ina-acknowledge niya si... Puti nga! Ngayon, ina-acknowledge niya si Ma'am Tet Marzan at saka si Kagawad, Edic Piano para sa pagiging acting mayor and acting vice mayor, di ba? Oo. Yung ganda pa nung caption nila eh, no? Mga pabebe, Para lang pa-cute. lumabas na Na sinungaling yung mga yun. sinabi, wala siyang sinabi na against siya doon sa pagiging overacting daw. Pero alam mo, natuwa ako kasi nung nag-announce si Ma'am Tet no, na kinagabihan pa lang pasok, halos lahat naging safe. Di tulad nung hindi pa pumino si Ma'am Tet nun, na pinapasundo ng mga teachers yung mga anak ko. Ang lakas-lakas na ng hangin ng bagyo. Sa to, bakit naman po sunduin ko? Yung lakas-lakas pa, napakadelikado, di ba? Kaya, thumbs up kami doon kay Ma'am Tet sa ginawa niyang yun. Halos lahat, di ba? Kaya sabi dito ni Crispin Lee, nice speech. He dished out a few solid jobs after some nice fakes. Asilito naman, Jose, Blaser. Personal ko, nakausap si Councilor Tet Marsan. Mabait at mahinahon po siyang tao. Kaya wag gumawa ng kwentong multo. Totoo yun. Kaya nga nila pinagkakalat kasi sila lang ang nag-a-against sa ugali ni Ma'am Tet at ni Sir Ed. Yun. Ang problema, yung mga nakakilala sa kanila hindi naman basta-basta maniniwala. Di ba? Kaya ayun nga kay Emmanuel Blake, nakalive sila MRP, pero kapakanan pa rin ng gapo ginawa nila. At take note, walang ginastos si singkong duling government fund para sa trip nila. Kaya wag masyado demanding, they have all the rights. Kung mag-enjoy man sila dun sa kasi, nakalive sila. Kung naging employee kayo, alam nyo yan. Just say, I'm proud to be Pinoy and a batang gapo. Oo, pag malaki mo, Emmanuel Blake. Ipag malaki mo, Emmanuel Fake. Patunayan mo, wala talaga silang ginastos. Oo. Di galis na may 500,000 na yun. Pag Ha? nabas kayo. Kakampi ako sa'yo. Magdo-donate ako sa inyo. Ngayon, saan nanggagaling ang ginagastos nila? Yan ang Tanungin tanong. mo yan. Yan ang Diba? tanong sa'yo. Opo.
At Sa saka susunod- yung ilang araw na final nila na lumagpas din sila dun eh. Hindi awol? Awol yun. Awol Awol yun eh, di ba? Awol yun. Pagka private talaga, awol yun. Kasi alam ko, 8 araw lang yun. Oo. Pagka sa government, no? Kaya ngayon, bitin na naman tayo. Bitin na naman kami. Talaga naman, oo. Lagi na lang tayo bitin sa oras natin. At saka pasensya na po ha, kung late po kami nag-start ng program namin kasi marami pa po nilakad si Sir Tommy. Si Sir Tommy. Busy-busy po siya kasi Very ngayon sa busy. mga humingi po ng tulong sa kanya eh. Kaya bukas po uli, ako po si Rodeline Hanif. Ako po si Cledzita. Ako naman si Mary Grace At Lagima. ito po ang Facebook Expose. Ng konting paumanhin dahil na-late po ako. Dahil sa napakarami po nating ginagawa, hayaan nyo po at maaayos po namin ang mga oras. Kailangan eksaktong alas 9, mayroon na po, mapapanood na po ninyo. Marami pong ginagawa, magmula alas 8, alas 9 hanggang alas 11, ginagawa po namin ang lahat na paraan para po sa ating mga viewers. Kaya ako po humingi sa inyo ng konting paumanhin dahil nga sa na-late po ako. At kaya nga, mabuti nga at sinalo kagad ng Tres Marias yung ipinasok yung Facebook expose. Kaya medyo at least papaano, kahit na kalahating oras na lamang ako nakarating, ay talagang kahit papaano napuno ang isang oras. Maraming salamat po, lalo na po sa mga nanood ngayon kay Nanay Floring, na kung saan dyan sa Katipunan Street, dyan sa East Bahak-Bahak. Mabuhay po kayo, Nanay, at ganun din sa pamilyang Mayor, at pamilyang Trinidad, at siyempre, yung pamilyang Manayan dyan sa Iram, sa Barangay Iram, Sitio Iram, Barangay New Cabalan. At sa lahat ng mga taga Gordon Heights, taga Balik-Balik, lahat, lalo na mga taga Silwan, good morning sa inyo, sa Andaya family, good morning. At ganun din sa lahat ng mga taga Sambales, Subic, Castillejos, San Marcelino, hanggang Kabanggan po. Maganda yalo kayo mo kaganawan at naimbag na bigat na kayo amin mga apo. At may buntag sa mga naminaw na nanaw ng mga Bisaya dire sa Tibuok, Luzon. At mayapa baki kayo nga naman sa mga kapangpangan, maupay na aga sa ating mga kababayang waray at maayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot, Ilongga. Kakasama na lamang po ninyo ako hanggang alas 11 po ng umaga, ang inyo pong abang lingkod, Tommy Abili po. Yan po mga kaibigan, at medyo, mukhang pumuti ako ngayon Ano bang nalagay? Ano bang nalagay sa mukha ko? Nasubsubata ako sa harina. Okay, mga kaibigan, nagugustuhan ko pagdating ko, napanood ko kagad yung Tres Marias. Abay, napakaganda. Mayroon pang kikir May lumalabas doong lamang lupa. Na biglang sumisigaw. Pero sa kabila na po na yon, napakaganda na ng mga palabas. Abay, may komentaryo pa rin. Kasi mayroon natang binanggit doon yung isang host na kilala daw niya. Yun daw balyena. Ay ba'y gumante? Ay alam ko naman, nanonood sila ngayon. Anong sinabi dyan na Jara? Ayan, mula naman po sa Sir 9, Sir 6, ang dulo naman ay 1-3. Mga baboy kayo, yun po ang sabi niya. Ay ibig sabihin, kami, ginawa mong baboy. Nako, hindi, bawal sa amin yan. Nako, mga kaibigan, kung kami ay mga baboy, bakit tinatanggap ninyo yung mga baboy dyan sa City Hall? Di ba? Mahirap mag-alaga ng baboy dyan sa City Hall. Layasin na ninyo yung mga baboy dyan. Sino ba tagapagpakain dyan, Paulino? Kayo Kung mga asar kayo, kala mo, perfecto kayo. Sinong baboy sa amin ngayon? Sinong baboy sa atin ngayon? Ay walang kasing laki ng katawan dito yan sa aming grupo rito. Kaya naman, sino ba yan? Sa mga taga dyan ngayon na baboy. Ito masabi namin nagbubusina ako. Kapag ayaw mo tumabi, pag nagsagasaan ka, kasalanan mo na yon. Huwag kayo magsalita ng baboy. Kasi, kung ayaw pala ninyong baboy, dahil sinabihan nyo kami, mga baboy, kung ayaw ninyong baboy, ba't tumatanggap kayo ng mga baboy dyan sa City Hall? Di ba? Buong panis. Buong panis ba? Okay, sige, ituloy mo nga. Pagbabasa, bago ako mangunguminter, ay talagang nag-iinit na yung aking bunbunan. Sige, go. Ayan, mula sa Sir 922, ang dulo naman ay 3-3.
Drug itself is not a sin. What makes it wrong is when you started to use it. Love of drugs is exactly the sin. Tapos, sir, nagpapabati siya. Hello to all members, Sir Tolets, Madam Clet, Sir Chris, Sir Francis, and Daddy Hero. Yun daw po. Galing kay, ano yan, sa ERT. Galing kay ERT, ano? ERT po. Ayun, sa Eagle Response Team, dyan po sa Castillejos, Zambales yan. Hanggang dulo po yan. Napakalawak po na grupo na yan. At ang karamihan dyan ay mga miyembro na rin ng Bigwas. Kaya akala ninyo, napakalawak ng Bigwas, ha? Marami pong Bigwas sa lahat ng lugar. Ay yung iba naman hindi pa nalagyan. Yan po ang nagbibigay ng mga balita sa amin. Okay, sige mo na, Jara. Ayan, mula naman sa 0928, ang dulo naman ay 48. Good AM Bigwas, suggestion lang, maganda at may Facebook expose reader mo. Sana, i-listen yun. Tawa nila, mas interesting pakinggan isang tagapanood ng programa mo. Alin ang irisin? SLWT. Yung ano daw, sir, yung tawa? Opo, yung tawa daw, sir, alisin daw po. Para daw mas interesting daw. Ibig sabihin, ayaw nyo patawanin yung Tris Marias. Hindi naman pwedeng hindi makatawa po yun. Pangitiin naman ninyo kunti. Kasi kita mo, may sumusulpot ngang lamang lupa, di ba? Kaya sigurado, mas masisyahan kayo. Sige, babawas-bawasan po namin ang tawa. Maraming namang salamat sa inyong pagpuna. Okay, sige, tuloy mo. Ayan, mula naman sa Sir 910, ang dulo naman ay 16. Sir, pakibigwas po yung Montessori College kasi po sobra na po sila kahit hindi po sumasama sa acquaintance party, magbayad pa rin. Kaya po ako pumasok sa scholarship dahil mahirap lang po kami. At sir, ni pamasahe ko nga hirap makahanap si kuya ko, tricycle driver lang po siya. Lagi pang sira yung motor. Pabigwasan naman po si Magdalena naman. Magdalena, anak-anakan ng nag-aral sa Montessori. Sana hindi mo na lang binanggit yung pangalan mo, ano? Pero Montessori College, yung mga hindi sasama sa acquaintance, abay pinababayad pa ninyo. Kita mo na nga wala na nga pera yung tao, gigipitin pa ninyo. Kapag ganun kayo, ako na magsasabi na wag na ninyong tangkilikin yung eskwelahan na yan. Kung nanggigipit lang yan. Di ba? Marami namang school dyan Di lumipat kayo kapag ganun manggipit ang mga school. Dapat mayroon naman silang consideration para sa mga mahihirap. Hindi porket napakaganda ng inyong school, gigipitin na ninyo. Hindi lahat na nakapag-enroll sa inyo ay mayayaman. Kaya lalahanin na, bigayan naman tayo. Okay po mga kaibigan, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, patuloy na tayo sa ating programa at ngayon naman ay tatalakay po tayo kagad ngayon. Bagamat atin po nga binabati ngayon si Sally na nandiyan ngayon sa Castillejos habang minimekanik niya yung kanyang Fortune Life Insurance. At kailan ba maipapalabas dito yung commercial mo Ba't nandyan ka sa Castillejos? Sally, good morning. At ito naman po mga kaibigan, mula naman po sa text naman, sabi naman ni Chiche ng Santa Rita. Ang sabi naman niya rito, ay medyo nag-aalburuto kagad itong si Chiche. Ito naman, unahin ko muna itong si Ma'am Jeannie Clarino. Good morning po, Bigwas. Pabati naman po si Hinirusa Villanueva na nakaupo na nanonood ng programa mo. Salamat naman po. Napakaganda kasi. Salamat po. At Kuya Bigwas, share ko lang po sa inyo. Bakit po si Mona Fernandez na naturingang mataas na pulis sa Santa Rita, abay sarili niya ay pong asawa, hindi po niya mapagbawalan sa pagsusugal. Kahit na alam niyang bawal ang sugal sa Purok 1, abay ang siba po ng asawa niya sa sugal. Di niya po kaya asawa niya, awatin naman po niya. Ito po'y nanggagaling naman sa ibang number. Mon Fernandez, sir, alam ko naman, kilala mo naman ako. Asawa mo raw, adik din sa sa sugal. Baka mamaya, pakiawat, baka
nababahiran yung iyong profesyon. Sayang yung iyong pagka-major kapag ikaw naman ay hindi mo pagkontrolin mo naman yung asawa mo dahil napaka-ano daw sa sugal. Okay. Pero pwede naman siguro kung magsusugal sa loob lang ng bahay, wag lang lumabas dahil delikado eh. Baka mamaya mapagmulan ng away dahil major at ikaw pa ang hippie dyan sa Santa Rita, abay magmamalaki yung asawa mo, naman, di ba? Magninegatibo po sa iyo yan. Okay, ito naman, magandang umaga, Katomi. Pakibati ang mga tao sa West Bahak-Bahak Barangay Hall sa pangunguna po ni Kapitan Capistrano. Yes, good morning po sa inyo, lalo na po kay Kapitan Capistrano. Magandang umaga po dyan, sir, at saka sa iyong mga opisyal ng barangay. Mabuhay po kayo dyan. Kay Chichi naman, sabi ni Chichi, good AM, sir, ako po ang tenga. Ako po, sabi niya, good AM, sir, ako, pati tenga ko, umiinit dyan sa baboy na si... Kilala mo siya? Ang baboy na si Yosli yan eh. Ano? Yasli Yu. Yan. Siya, ang baboy. Sabi niya, imagine pati behind the bed ng mga politics. Abay, pinabababoy niya. Palibhasa kasi, ay multo naman siya eh. Ang katawan, pag pinagpawisan, mapait ang lumalabas. Ikaw, what's your words? Nakita lang kita in person. Makita lang kita in person. Tinitirahin talaga kita. Mababawasan yung kababuyan mo, kabastusan mo. Mayroon kasi nakapagsabi na si Ashley Yu ay doble ang katawan. Ngayon, nagkamali ka ngayon ang pagsasabi mo. Pababoy ka, laki-laki mali na ka pala dyan. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Kasi kayo, kapag tumira, tinan nyo ha, itong mga tao sa City Hall, sa taga-Public Affairs Office, hindi ko sinabi na nandiyan ang baboy ha. Wala akong sinabi. Wala akong sinabi dyan. Wala akong sinabi nandiyan ang balyena sa ano na yan, sa Public Affairs Office. Wala. Hindi ko sinasabi na nasa opisina ni Mayor Rolin Paulino. Kasi kayo, kapag ipagtanggol ninyo yung amo ninyo, ilabas ninyo yung tunay ninyong katauhan. Hindi yung gagawa kayo ng ghost account. Alam nyo po ba ang ibig sabihin dyan? Yan po'y tinatawag na karuwagan. Karuwagan po ang inyong ginagamit. Bakit kayo nagtatago sa isang picture na hindi natin alam, na parang si Batman? Di ba? Na parang hindi ko malaman kung ano yan. Iba, ayaw niyo ilantad ang totoong pagkatao. Bakit ako? Inilantad ko sarili ko. Nandyan sa Facebook, mukha ko, kung ano yung mukha ko rito, mukha din dyan sa Facebook. Ay, ba't ayaw niyo lumantad? Nangahulugan lamang na yung inyong mga issue, yung inyong mga mungkahe ay hindi totoo. Dahil hindi kayo nagpapakilala ng totoo, hindi yung pagkatao. Kaya, nako, ewan ko ba sa inyo, puro kayo, tapos ipagtatanggol ninyo si Paulino. Paano ninyo ipagtatanggol yan? Kaya yung video na yan, salamat sa pag-send ninyo ng video. Marami akong magagawa sa inyo dyan. Babalik at babalik sa inyo yan. Para kayong dumura ng patingala. Pagbagsak ng dura, saan tumama? Sa inyong mukha. Yung video na yan. Kahit burahin na ninyo yan, na-copy ko na yan. Tandaan nyo, kung hindi bukas, sunod araw, abangan ninyo yan. Iisa-isahin ko ang mga topic na yan. Napakaganda. Nagpasalamat nga ako, hindi na ako na problema kahanap ng video eh. Kayo pa bala mismo magbibigay. Katulad ng ginawa ni Anthony Bayarong, pinost niya na pasado daw sila sa tinatawag na housekeeping mula sa DILG. Pinost niya. Siguro, yung iniisip niya, hindi natin alam kung totoo o hindi. Kung totoo, ito na ngayon. Babounce ito ngayon sa mukha nila. Bakit hindi ninyo binigay ang bonus ng mga empleyado? At dapat 1 buwan yun kung pasado kayo sa housekeeping. 5,000 na lamang ipinagkait pa ninyo sa mga empleyado ng City Hall.
Ito na ha. Mga ingot na mga empleyado, kahit kayo, sa totoo lang hindi ko malaman mga balimbing din kayo dyan ha. Habang nagsasalita itong si Ingot na Paulino, ha? Si Mayor Ingot Paulino, ha? Ito ang sinasabi niya, ako po ay tutulungan ng Virginia Beach para dito sa ating bayan magkaroon ng opisina sa 3rd floor ng City Hall. Sabi naman ng mga ingot na mga empleyado, di ba? Ngayon, sinabi ngayon ni Paulino, yung bonus ninyo, idinidili nung nakaraang administrasyon, hindi kayo nagreklamo. Pero bakit ngayon, yung bonus? Kaya hindi ko inilabas para walang masaktan. Nitong darating na lamang na Pasko, gawin nating Christmas party na lang. Yan ang gagastusin natin. Ba't walang pumalakpak? Katahimik lahat. Di ba? Di mga ingot din kayo. Di ba? Huwag na kasi kayong tumahimik lang kayo. Kakampi ninyo ako. Bakit hindi ninyo ipaglaban yung sarili ninyo? Alangan naman ako na lang ipaglalaban ko pagkatapos papalakpakan ninyong ingot na mayor na yan. Di ba? Iwan ko ba sa inyo? Palakpakan, grabe palakpak ninyo. Pero nung sinabi na gagawin niyang igagastusin na lamang sa Christmas party, binanahimik kayo. Ngayon sigurado na sa utak ninyo, sumbong natin kay Bigwas. Ngayon nung sinabi niya, ang Virginia Beach pupunta rito, ganun pa kayo. Di ba? Ano nangyayari sa inyo? Di ba? Kailangan ninyo magkaroon ng sarili panindigan. Empleyado kayo ng gobyerno. Kung bubulahin ninyo yung ingot na mayor na yan, ay awan ko pa sa inyo. Ngayon, kapag oras na hindi na ibinibigay, ginawa na ng paraan ni Tit Marsan, ni Idik Piano. Kita nyo naman doon sa video niya kung paano niya insultuhin ang dalawa. Dahil, sa totoo lang, nalalamangan siya ng dalawa. Si Paulino, magdadalawang taon na umupo. May nagawa ba? Nagiging OIC o nagiging acting mayor. Si Tit Marsan, magdadalawang linggo pa lamang. May nagawa ba? Mayroon. Para sa empleyado, pinare-release niya ang mga bonus na yan na matagal nang inantala ng ingot na mayor na yan. Bakit anong problema ngayon? Dahil nasapawan ka, pinariringgan mo. Pareho lang kayo ng mga empleyado mo dyan, na mga ingot. Kaya ito namang mga ingot na mga hindi naman, manindigan na kayo. Wala, sa totoo lang, masasabi namin sa inyo, napakarami nang nagtawid bakod sa amin. Dahil alam nila na sa kangkungan na pupulutin si Paulino. Ito mo, hindi pa lang niya naunawaan? O kung dapat nga sana sa mga advisor ninyo, pinag-aralan niyo muna. Pumunta kayo ng Virginia Beach. Magkano ang gastos sa bawat isa? Sa pamasahe pa lamang, 80,000 balikan. Alangan naman hindi kakain doon, hindi ka tutuloy sa isang hotel. Alangan naman, magkano ba ang allocation budget sa bawat isa nang pumunta ka dyan? 25 kayong taong pumunta dyan. Sabihin ninyo, sarili ninyong gastos. Himala ata. Nagkakagastos kayo ng ganun. Sige, sabayan ko kayo. Wala kayong ginamit na pondo ng ating City Hall. Ang tanong ngayon, bilang mga public official kayong, mga hunghang kayo, saan ang gagaling ang pera na ginamit ninyo papunta ng Amerika? Ipaliwanag ninyo yan. Dahil kung sabihin ninyo sarili ninyo, imposible yan. Ipaliwanag ninyo yan. Kaya hindi maialis sa aming isipan na yan ay mga lagay sa mga pinipirmahan ninyo. Diba? Inalala nyo, sabi ni binawi mo pa. Ito kasing ingot na mayor na ito, mahilig itong mangsabong. Paulino, tumitig ka. Ingot na mayor. Tumingin ka sa akin. Ingot ka talaga, sa totoo lang. Ito lang masasabi ko sa'yo. Di ba gusto mong basagin ang pamilyang Gordon? Para sa totoo lang, para magkabasag-basag sila. Para pagdating ng eleksyon, ikaw ang ibubuto. Di ba?
Anong ginawa mo sa Gordon College? Di ba senaryo mo yun? Di ba gumawa ka ng senaryo na namimili ng boto ang mga Gordon noong nakaraan? Gusto mo ba? Ilantad ko pa? Lalabas ba ako sa lansangan para gumawa lamang ng isyo? Di ba ako ang kasama mo? Ingot! Paulino, tumigil ka na. Tama na yung pagkabulero mo. Sa totoo lang, tama na. Huwag mo nang linlangin ang mga taga-Olongapo. Kinabukasan eleksyon, gumawa ka ng senaryo. O gusto mo, ipakita ko pa, di ba 3 lang tayo ron? Tigilan mo na. Wala ng mga mamamayang Olongapong na maniniwala sa'yo. Maliban dyan sa mga pinakakain mo. Nakakabanas ka na. Ngayon sasabihin mo sa Facebook mo, sa video mo, sa totoo lang hindi ka ba nagmukhang inutil dyan? Na ikaw isang mayor, nakadipindi ka lamang sa tulong ng ibang bansa. Di dapat nga dito inasikaso mo para may legacy ka na maiwan dito sa Olongapo. Ang ipagmamalaki mo yung tutulungan ka ng ibang bansa. Yung klase. Ako, umiinit na eh. Magbasa ka muna nga, Jara. Baka mamaya, iba na ang direksyon ng akin. Umiinit ng bunbunan ko eh. Sige, magbasa ka muna. Ayan, mula naman po sa Sir 930, ang dulo naman po ay 45. Nakakawalang gana yung 3 reporter nyo. Wala namang reporter dito. Ang reporter namin nasa labas. Yung nandito sa loob, host. Hindi, huwag ka na lang manood. Kapag halimbawang para hindi ka mabalingan ng umiinit yung bunbunan ko eh. Baka may matanggal bunbunan. Baka viewers kita talaga. Huwag ka lang manood. Kung reporter ang pagtingin mo, host po sila. Okay, sige. Yeah, mula naman sa Sir 918, ang dulo po ay 00. Good morning, Big Was team. Stay guapo, Mr. Abile, and the Big Was hot babes, Juday Ramsey and Indongski. Wow, salamat po. Medyo lumamig-lamig bunbunan ko sa ginawa mo. Ito naman, galing sa 0918, ang dulo naman po ay 88. Ito naman, good morning po, Big Was. Kailan nyo kaya pwedeng imbestigahan si Miss Cecil Reyes, yung Vice President and Finance ng Columban, kung totoo po na proud lahat ang documents ng civil engineering sa pakukuha as per Doktora Ispulong from concerned engineering student. Sige po. Kasalukuyan na po. Inaano na po yan eh. Iniimbestigahan na po yan. Antay-antay lang po ha. Kasi medyo pala itong Columban at yung issue diyan sa Barreto, yung Immaculada Concepcion, may ugnayan din pala to eh. Yung take mo, nagkaroon daw ng simbahan sa loob ng Columban. 0 daw ang mga estudyante pag nagsimba sa simbahan ng Barreto. Kailangan doon lang sa Columban, doon sa Barreto, sa loob, doon daw Immaculada Concepcion din ata doon. Yung pareho na dalawa. Gulo. Kaya pagpaumanin po ninyo ha, dahil yung mga kasama ko rito, may mga Islam. Hindi po ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Relihiyon ninyo yan. Pagkatapos, relihiyon natin. Na yan ang kinagisnan kong relihiyon. Nagkakaganon. Mukhang, mantakin mo, cum laude ang paring yan. Pagkatapos, pinagkaisahan. Ngayon, ang ating programa ay bukas para sa inyo. Para kunin ang panig ninyo, ayaw naman yung pumunta. Lalo na si Shena. Sinabi ko na kay Shena, pumunta ka rito para malaman. Dahil ikaw ang pinagmulan ng gulo niya yan eh. Ayaw daw niya. Di tinatago ka. Okay? Sige. Yan nyo po, yung tungkol sa Columban po. Ayaw mo at patuloy na po na kaming nag-iimbestiga dyan. Ito naman, pakibigwas naman po si Kagawad Tommy. Ako yun? Hindi Hanggang ngayon, tuwing sahod lang, magpapakita. Matapos ang termino, wala naman pong pagbabago. Huwag ka na tumakbo sa susunod. Matatalo ka na. O, Tokayo, hindi ka raw nag-duty doon. Punta ka na doon. Sir Bigwas, pagsabihan naman yung mga
naghuhukay sa ilalim ng tulay, yung mga desilting ng bulldozer, sinisip-sip nila para po ibenta nila sa jeep na dilaw. Di ba po bawal yun? May mga paihi pala dyan. Saan ba na to? Sabihan naman yung mga naghuhukay sa ilalim ng tulay. Kita nyo na. O, ito ha, iuugnay ko kayo dito. Isang uri ng pagnanakaw ito. O, babalikan kita, Paulino. Umiinit na naman eh. O, kita mo ha. Ito na naman, isang uri ng paghuhukay. Ginastusan ito. Ngayon, pupunuin ngayon yung tangke ng mga bulldozer, backhoe. Pagkatapos, ibibinta doon. Container, pasipsipan yon. Ibibinta sa mga jeep. Di ba isang uri na rin ang pagnanakaw yan? O, yaan ay paihi pa lamang, hindi mo nga madisiplina. Ano pa kaya yung pagnanakaw ng kuryente? Di ba? Now, hindi ka makapag-move on dahil wala ka ng ibang alam na issue kung hindi sabihan mo ang mga tao na may utang ang dating administrasyon. 5 bilyon. Puro ka lang si 5 bilyon. Pabalik-balik ka na, wag mo na kaming bulahin. Sa totoo lang, di ba, sinabi ko na sa'yo, napamura ako noon. Nung utuin mo ang mga tao. Di ba, tayo magkakasama noon. Napamura ako noon. Dahil sinabi ninyo na hindi ibinayad ng Gordon ang bayad ng mamamayan. Napamura ako noon, sa totoo lang. Pero hindi pala totoo. Gaano ba katotoo, Mayor Paulino, nung Vice Mayor ka pa, may utang ka rin 1.5 million sa kuryente. Nabayaran mo rin ba yon? Diba? Ang galing ninyong manilit ng problema. Sa totoo lang, para lamang lumusot ka sa pagka-alkalde. Ginawa mo lahat. Pati senaryo, ginawa mo. Ginamit mo ko. Magkakabistuhan na, maaga pa, di ba? Sa January, February, bago mag-eleksyon, mamumroblema ka sa akin, hinanda ko. Uminit lang bunbunan ko, kaya nailabas ko na kagad eh. Nako, kung hindi lang uminit karburador ko, nako, ewan ko. Okay. Pati pa na, paihi. O kayong mga taga-public affairs office, may paihi. O kung concern kayo sa amo ninyo, tulungan nyo na madisiplina ito. Sa ilalim ng tulay, yung mga backhoe, nagpapaihi, binibinta. Tapos sisingil dyan sa inyo. Wala ng krudo. Balik. Sip-sip na naman. O, di ba? O, pasalamat niyo sa akin. Tinitimbrihan ko kayo. Kung wala ang bigwas, alam ba ninyo ito? Di ba? Ngayon, nagagalit pa kayo sa bigwas. Okay, ito. Sabi dito ng ating si Chichi, ang tindi nga, sir, ng mga yan. Mga takot sila. Sunod-sunuran kahit alam nilang tinatakpan na sila. Pag dumating ang time na wala na si Rolin sa posisyon, lahat yan, tupi ang kayabangan. At si Rolin naman ay titirahin nila. Kaya yung ginagawa niya kay Sir Bong Gordon, yun din ang gagawin ng mga tao na yan sa kanyang paligid. Oo, mga ingrato at walang mga utang na loob. Pera-pera lang naman ang laban dyan eh. Kaya nga ang larangan ng media rito sa Olongapo nasira eh. Diba? Oh, bigyan ko kayo ng sample. Kung ako nakaprepare kay engineer. Yung lumabas sa Abante. Ito ha, tingnan nyo. Kita mo? Anong sabi niya rito? Naging magtagumpay ang economic and trade mission ng Olongapo City. Mayor Rolin Paulino. O, diretso ko na. Kasi baka maubos ang oras ko pag minasa ko lahat. Anong sabi niya rito? Sabi niya, mariin naman na pinabulaanan ni Paulino na binaha umano ang Olongapo City. Sinong gumawa? Tingnan mo sa pinakadulo, sa baba. Si Jojo Perez. Yan o. Okay. Eto. Babalik natin. Wala daw baha na nangyari nitong nakaraang bagyo. Tingnan nga natin kung walang baha. Pakita natin. Ito ha. Tingnan mo. Pahigop nga natin sa mga taga City Hall kung wala. Yan. Hindi babaha yan. Anong tawag ninyo dyan?
walang baha. Ibig sabihin, pinabulaanan ni Paulino na walang baha. Tingnan mo, naglilimas na nga sa loob pa ng ng bahay. Dahil sinabi niyang pinabulaanan niya dahil nandoon siya sa ibang bansa. Kaya kahit nagkabaha-baha ang Olongapo, ay ginawa, pinabulaanan. Itong si Jojo Perez ang sumulat. Ibig sabihin, alam na, hirap na magbato ng putik sa kapwa mamahayag. Kilala ko yan, magkasama kami sa Quezon City niyan eh. At ito pa, pero nandito na nakatira yan, dito na assign yan eh. Eto ngayon ang tanong. Mismo siguro si Jojo Perez eh, alam niya ang totoong pangyayari. Kung talagang bumaha ba o hindi. Diba? Ngayon, paano ninyo papaliwalain ang mamamayan ng Olongapo sa pinalabas ni Paulino Sabante sa pamamagitan kay Jojo Perez? Kaninong credibility ang masisira? Di ba si Jojo Perez? Dahil isa siyang reporter. Pero dininay niya. Kasama si Paulino. Sa bagay si Paulino, wala ng dignidad eh. Wala ng dignidad yan. Pinabulaanan niya na walang baha. Pero ang dami naming kuha na talagang bumaha. Kayong mga taga Santa Rita, nandiyan naman kayo ngayon. Siguro, dalawa kami putulan ninyo ng ulo. Wala bang bumaha sa inyo dyan? Kapag sinabi ni Paulino na walang baha, siya putulan ng ulo. Pero pag sinabi niyang may baha, pag sinabi niyang may baha, siya putulan mo ng ulo. Pag sinabi niyang walang baha, ako putulan ninyo ng ulo. Diba? Kayong nakaranas, diyan sa East Backpack, wala bang baha? Kaya maniniwala pa ba kayo kay Paulino na wala daw baha na nangyari? Mahiya naman kayo, Paulino. At si Jojo Perez naman ay ginawa niya yung istorya. Alam ko naman ang sagot yan eh, trabaho lang. Sa bagay, kung PR nga naman yan, bayad niyang espasyo na yan, wala tayong magawa. Pero kilala ba ninyo si Jojo Perez? Pinsan buo yan ni Noel at Chinsa. Ngayon, alam niyo na? Sige, magbasa ka muna. Baka mamaya magalit naman yung mga nag-text hindi pa nabasa. Okay, sige, Jara. Ayan, muna naman sa 0933 ang dulo ay 158. Ha, Tommy, bakit masyadong maraming palatastas? Nauubos tuloy ang oras mo. Akala ko ba 2 hours ang programa mo? Nagtatanong lang po. Salamat po. Sige po, hayaan niyo po. I-a-adjust ko. Naliit lang ako kanina. Palatastas ba? Patalastas naman. Okay, ito naman. Ito, sabi naman dito sa 0921, ang dulo po ay 61. Ang sabi niya rito, wow, ang galing mo, Bigwas. Talagang di ka takot magsalita, ha? Iyari ka, tingin ko sa likuran mo at tingin ka sa likuran mo. May babaril sa'yo. Ingat-ingat din pag may time, kaibigan, ha? Totoo po yun. Alam ko naman. Ang daming ang banta sa akin, kaya nga kita mo, nilagyan. Tinatansyawan na nga nila ako rito eh. Pag may mga press con, sinasabi na saan yung announcer dito, yung reporter na maraming bodyguard. Okay? Normal lang naman, nalagyan ako ng bantay. Kasi kadami ko ata, dami at ang galit sa akin. Di ba? May mga bantay ako. Yun ang sinasabi na maraming naghahangad sa buhay ko. Pero kahit kailan, hindi magwawagi ang kasinungalingan at kasamaan sa katotohanan. Ang laging magwawagi ang katotohanan. Ba't ako matatakot? Di ba? Ba't ako matatakot? Hindi ako matatakot dyan. Okay, ito naman. Galing naman kay Wilfredo Magpayo. Relax ka lang. Nawawala kapugihan mo. Cool ka lang. Huwag masyado high blood. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Napapangiti ako ni Sir Wilfredo eh. Okay, Sir Bigwas, saludo po kami nga nanonood sa programa nyo. Buti na lang po ay meron ng programang Bigwas na sasabi namin ang mga saloobin namin. Sir Bigwas, sumusubra na talaga sila. Kala mo po kung sino sila. Pati yung mga tao sa City Hall, mga mayayabang na rin. Oo. Yung mga loyal masyado. Ito naman, Sir Bigwas, wala pong kwenta si Mayor Rolin Paulino. Mas mabuti pa po ang team ng Gordon. Mabait,
at nakapagpasaya sa mga tao dito sa Santa Rita. Di po tulad ni Rolin, walang ginawa kundi mangurakot lamang. Yun ha, text ito. Okay. Oo nga pala. Okay, basahin ko lang ha. Konting ano lang, extend lang ako konti. Kasi hindi pa humuhupa yung init ng karburador ko eh. Okay, sir, wag mong banggitin ang CP ko ha. Number ko, kahit yung dulo lang. Ito ang info ko sa kuryente. Hindi totoo utang ng Olongapo ay 5 bilyon. Puro interest lang yon na pinataw ng PISAM. Kaya tayo hindi pinutulan ng ilaw ng PISAM. Dahil nga iba na ang may-ari ng kuryente noon. Hindi siya ang gumawa ng paraan nung time na nasa DOA pa. Siya. Oo nga, kasi siya ang vice mayor noon. Para wag tayong putulan, kundi nalaman lang ng DOA, ng OADC na pala ang may-ari. Ayan, saglit lang po ha, tumutulog na paalam ko. Wala na. Naku sir, pag tayo ang nasa tama, talagang pinagbabanatan, andito po kami kasama nyo. Isulong ang katotohanan. Mabuhay tayo. Mabuhay po kayo. Ito naman, hakot lang ang nag-clap-clap niya. Yung mga pumapalakpak sa kanya, naghahakot lang, hinakot pala yon. Okay, ito naman, hakot lang po. Sige, at magbasa ka muna ng dalawa dyan, baka magalit yan. Sige, bago tayo magpaalam. Ayan, mula sa Sir 946, ang dulo naman ay 76. Morning Sir Bigwas, pakibigwasan nga ang mayor ng Santa Cruz, Zambales, napapabayaan niya na bayan niya, mga kalsada, grabe na lubok, at mga baha nangyari din niya pinapamilya. Dapat yan. Yan sa mayor ng Santa Cruz, Zambales. Ay nako, huwag na po ninyong iboto yan kapag ganun ka-inutil yung mayor ninyo dyan. Sige, go. Ayan, mula naman sa Sir 947, ang dulo naman ay 52. Good AM, sir. Reklamo po sana namin, Ma'am Opel Agatep. Hanggang ngayon po, hindi pa rin kami pinapasahod na tapos na yung trabaho. Promo, Malboro, pakibigwasan po. Salamat. Sige, pumunta po kayo rito sa amin, ma'am, at para magkausap po tayo. Pagdating po sa ganong usapin, kailangan po nating masinsinang pag-uusap dahil ang legal po ang gagawa kagad ng action dyan. Sige, magpasalamat na tayo, Jara. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na taga-subaybay ni Sir Tommy tsaka dito sa TV22. Ayan, masyadong nag-init po yung karburador ni Sir, kaya pasensya po sa mga ibang nagte-text po kung hindi po nabasa. Yan yung po bukas, babasahin ko yan lahat. So, sige po, maraming salamat po. Ako si Jahara Makabato. Naman po. Okay po, ayan po, maraming salamat din sa mga taga-subaybay lahat, lalo na po kay sa mga nanonood po ngayon sa Castillos, dyan po sa San Marcelino, lahat po sa mga hanggang Bataan, kay Cody, good morning. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!